Ang lesson na ito ay subtraction without borrow. So, napanood ko lang din to at gawin natin kung pareho nga yung magiging sagot. Sa subtraction without borrow, hindi natin gagawin yung tinuturo sa school na borrow para makapag-subtract. Ito yung isa pang paraan o iba pang paraan. Pero, huwag kang magre-react kaagad ha kung paano to sinusubtract. Panoorin mo muna, okay? Number 1, 9,864 minus 5,937. So, ganito daw yung paraan kung paano to isusubtract ng walang borrow. 9 minus 5 is 4. 8 minus 9, di ba negative 1? So, paano natin gagawin yon? Isusubtract natin yung pinakamababa sa pinakamataas. 9 minus 8 is 1. And then, lalagyan natin ng bar. Kasi may gagawin tayo dyan mamaya. 6 minus 3 is 3. And then, 7 minus 4 is 3. So, dahil mas mataas si 7, lalagyan natin ito ng bar. Ngayon, para saan yung bar na yan? Ito na yung gagawin natin. At, tandaan mo ng mabuti ito. So, itong 2-digit na nauna, ganito yung gagawin. Magiging 40 minus 1. Ito yun. 40 minus 1 is 39. Ganon din yung gagawin natin dito. So, 30 minus 3. And 30 minus 3 is 27. Kaya, ang naging sagot natin ay 3,927. Ngayon, gawin naman natin yung dating paraan which is yung may borrow. 9,864 minus 5,937. Gawin natin yung paraan na alam ng lahat which is yung pagbaborrow nga. Si 4 ay magiging 14. Si 6 ay magiging 5. Si 8 ay magiging 18. And si 9 ay magiging 8. Ito yung paraan kapag tayo ay nagbaborrow, di ba? Ngayon, tignan natin kung pareho lang yung magiging sagot. 14 minus 7 is 7. 5 minus 3 is 2. 18 minus 9 is 9. And 8 minus 5 is 3. So, ang naging sagot ay 3,927. At, tingnan nyo. Di ba pareho lang? Ang galing, di ba? So, at least ngayon, meron ka ng ibang paraan o iba pang alam na paraan kung paano mag-subtract kung ayaw mo yung borrow. Kasi nga, di ba yung iba, kaka-borrow, nalilito, tapos nalilimutan na nila. Kaya, try mo din gawin to. Malay mo, mas magets mo to, and mag-try ka pa ng ibang numbers. Kung pareho nga ba yung magiging sagot, o kung pareho nga ba yung kalalabasan. So, ayun lang. Thank you!